Panibagong araw, panibagong blessings. Thank you Lord dahil hindi tumuloy yung ulan kanina. Ito kasi yung sumunod na area natin doon sa naunang in-upload ko kung saan nabanggit ko doon sa vlog na medyo mailap yung mga tao. Isang compound sila dito ng mga tribo. Kaya napakagandang lugar talaga para makapag-film showing dito sa kanila dahil bukod sa marami sila ay makukuha talaga natin yung buong atensyon nila. Sa tingin nga namin ay nakauwi na yung iba nilang pamilya galing sa bukid at pagtatrabaho. Buti na nga lang at maaga tayo nakatapos doon sa area natin kanina kaya naman maaga rin tayong makakapagsimula dito. Napansin ko nga lang din sa mga tribo, mga kamisyon, medyo may ilap at mahiyain sila. Pero once na nakausap mo na sila ay very welcoming sila at madali mo lang din talaga silang makakagaanan ng loob. Kapag nga mga ganitong lugar yung napupuntahan natin sa pagmimisyon, talaga namang natutuwa kami ni Mister. Dahil sila yung klase ng mga tao na hindi nagre-reject, lalo na pagdating sa gawain patungkol sa Panginoon. Kaya napakagaan talaga sa puso kapag mga ganitong area yung napupuntahan namin. Buti na nga lang din at meron pa tayong mga natitirang biskwit. Kaya habang nanonood sila, kumuha na lang muna ako ng gospel tracts at sinabay ko na din yung biskwit para mamaya meron tayong maipamigay. So kitang tanan, pwede maluwas sa karon dayon. Dili lang gyud pud pwede. Kung dili maluwas gyud ka karon dayon. Kung ikaw mutuo mo dawat ng Hesus. Ningon ang Biblia, regalo. Dili among simbahan na makaluwas ninyo. Dili usab ako makaluwas ninyo. Instrumento kami, tinawag lamang kami sa Dios nga buhaton namo ni para makabaton mo og kaluwasan pinaagi kang Hesus. So karon, simple lamang, ikaw gako nga mga tao sa kalibutan, dili na makita ang sala kanato ug di na tamo atong impierno kundi dili sa langit na. Kay tungod si Jesus naman na makita sa tuwa. Ato ang mga material nga butang sa kalibutan dili makadala kanato sa langit. Posisyon, maestra ka ba, attorney ka ba, presidente ka ba sa Pilipinas, dili na makadala kanimo sa langit. Kay tungod si Jesus lang ang magdala sa imuha padulong sa langit. Ningon si Jesus sa Juan 14:6, ako lang ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa makaadto dito sa gingharian sa kong amahan kung dili pinaagi kanako. Karon asa man ang gingharian sa amahan? Tuwa sa langit. So siya ang dalan padulong sa langit. Walay laing paagi kung dili si Jesus lang. Siya ang kamatuoran nga naman, siya ang tinuod nga Dios, wala na laing pa. Siya ang kinabuhi, kay naa siya ang kinabuhing walay katapos. Nganong kinabuhing walay katapusan? Kay usa sa ka-Dios nga dili mamatay. Nabanhaw sa pag-usap. So ingon ang Biblia, regalo sa Dios. Karon pangutana, ang regalo sa Ginoo, ang kaluwasan nga imong madawat karon dayon. Kanus man nimo sa dawaton? Inigpatay ka na o buhi ka pa? Hunahuna mo nato, pastor, saka na lang siguro ko modawat ang regalo sa Ginoo nga kaluwasan, inigpatay nako kay naa man ko'y pamilya nga mag-ampo nako. Dili makaluwas ang pag-ampo sa tuan. Bisa na atong pamilya dili makaluwas. Hunahuna mo nato kanang ubang mga denominasyon, ampuan lang ta, inigpatay na ta sa atong pamilya sa usa ka simbahan, ampuan ta para maluwas ta dili. Once patay ka na, dili ka na maluwas. Pero samtang buhi pa ka, imong dawaton karon ang kaluwasan sa Dios. Halimbawa, moadto ka sa sementeryo at tuon nimo tong patay, katagan nimo sa og bulak. Paminaw nimo mahikapan niya ang bulak, makuha niya na nagugma pagbalik nimo. Naagi ko na dinha. Bulak kay mo gihatag na siya mismo mo dili na mo ano man, patay naman siya. So karon pa lamang samtang buhi pa ka, imong dawaton ang regalo sa Ginoo. Nya kanus agani karon dayon. Kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Nganong karon man pud dayon, pastor? Kay tungod wa ka kabalo kung kanus aka mawala sa kalibutan. Kung wa man ta kabalo kanus ata mamatay sa kalibutan, dapat kabalo ta, sigurado ta kung asa ta mo padulong iniguman nga mamatay ta. O mayong gabi. God bless all. Habang nagliligpit nga ako at naghahanda na sa pag-alis namin, ay nag-aaya sila na magkape daw muna tayo. Kaso nga lang, hindi na kasi pwedeng magkape si husband dahil pinagbawalan na siya ng doktor. Ako naman, hindi na ako sanay nagkakape sa gabi. Dito kasi sa Mindanao, parang napansin ko lang na libangan din talaga nila ang pagkakape dahil nga sa malamig na panahon. Thank you po.
Maaga nga din sila halos lahat natutulog dito dahil wala naman sila masyadong pagkakaabalahan at isa pa, maaga rin silang gumigising kinabukasan dahil nagtatrabaho sila sa bukid at ang iba naman ay sa gumahan. Kahit nga mahirap pero napakapayapa at simple ang pamumuhay sa bukid. Ang mahalaga lang naman ay kontento tayo sa kung ano ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin at higit sa lahat marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Hanggang dito na nga lang muna mga kamisyon. God bless!